Kayong mga hanggal, akala ninyo talaga na isinuko ko na ang aking buhay. Iyan ang dahilan kung bakit ako dumating. Wala ba ni isa sa inyo ang nag-isip na marahil ay dumating ako rito dahil mayroon akong kapangyarihang pawiin kayong lahat? Ngumisi siya. Bakit pa nga ba kusang pupunta ang isang tao sa sarili niyang kamatayan? Ngunit ganoon kasimpleng katotohanan, at kayong mga idiot ay hindi pa rin ito maunawaan. Para sa pagkakamaling iyon, ang parusa ninyo ay kamatayan. Ang kayabangan ni Luo Chen ay nagdulot ng pagkabigla sa karamihan. Bumulong-bulong si Talef. Mayroon kang lakas ng loob, bata. Matagal na nang may nangahas na pukawin ako ng ganito. Hahatiin kita sa dalawa. Sumingit ang kontesa. Huwag mo siyang patayin sa isang atake. Gusto kong matikman ang kanyang dugo. Gusto kong mamatay siya ng dahan-dahan, ng masakit. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang Swordmaster at sinabi, Luji, huwag kang magpumiglas. Ano man ang gawin mo rito, mamamatay ka pa rin. Pareho tayong Chinese, kaya bibigyan kita ng magandang alok. Ibigay mo sa akin ang 7-star Dragon Abyss Sword, at ipinapangako ko sa iyo ang isang walang sakit na kamatayan. Kung hindi, hindi mo man lang maiisip kung ano ang gagawin sa iyo ng mga taong ito. Biglang humakbang ang lalaking may puting buhok, na nagngangalit sa galit. Umalis ka sa daan ko. Paano nang ahas ang bastardong ito na insultuhan ako? Simpleng sumagot si Luan. Walang kailangang tumabi. Sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Wala ni isa sa inyo ang banta. Humalaklak ang Reaper. Bata, hindi ka man lang kwalipikadong lumaban sa amin. Ako lang ay sapat na para patayin ka. Dahil dito, tinawag ng Reaper ang kanyang sibat. Nang makita ito, bumulalas ang lalaking may puting buhok, iyan ang Ice Spear. Kung gayon, hindi siya ang tunay na Reaper. Idinagdag ni Talav. Ang Ice Spear ay dating pag-aari ni Black Phoenix, na nangangahulugang isa siyang level 9 ability user. Ngunit kumipot ang mga mata ng kontesa at sinabi, hindi, tingnan mong mabuti. Hindi iyan ang katawan ni Black Phoenix. Alam kong nakakulong pa rin siya sa ikatlong lihim na kaharian. Sinasabing sino mang mapatay ng Ice Spear ay ang kaluluwa ay nakakulong magpakailanman. Nangangahulugang pinatay ang ating Reaper ni Black Phoenix. Kinokontrol niya ngayon ang kanyang katawan na parang isang papay. Humarap si Black Phoenix, na ngayon ay nasa katawan ng Reaper, kay Luji at sinabi, napakatalino mong magtago ng mga bagay-bagay. Ngunit mas matalas ang aking mga mata kaysa sa inaakala mo. Hindi ka makapagtatago sa akin. Pinalakas mo ang espesyal na prutas sa loob ng iyong katawan nang walang anumang proteksyon. Sa pilitin mong ginaisang ang kapangyarihan ng isang mataas na antas na ability user at sa proseso ay nawala ang malaking bahagi ng iyong tunay na lakas. Patuloy niya, mas mahina ka ngayon kaysa kailanman. Inaamin kong sa buong lakas mo, wala ni isa sa amin ang makakahawak sa iyo. Madali mo kaming mapapatay lahat, ngunit sa ngayon ay nasa 20% lamang ng iyong lakas, at sa antas na iyon, mapapatay ka. Kalmadong sumagot si Luan, 20%. Binibigyan mo ako ng labis na kredito. Kahit na 1% lamang ng aking kapangyarihan ang natitira sa akin, kaya ko pa rin kayong wasakin lahat. Humalaklak si Black Phoenix. Lu Wuji, talagang kakaiba kang tao. Alam mong nasa akin ang Ice Spear, isang banal na sandata. Sa kasalukuyan mong lakas, wala kang magagawa. Gayunpaman, nagyayabang ka pa rin. Sige, tingnan natin kung ano talaga ang kaya mong gawin. Dahil dito, naglunsad ng atake si Black Phoenix. Walang bahid ng takot na sinabi ni Lu Qin, binigyan ko kayong lahat ng pagkakataong magtulungan, ngunit sinayang ninyo ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang kaya kong gawin, kahit bilang isang level 1 ability user. Pagkatapos niyang magsalita, bumuo si Luan ng isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang harang. Sumalpok dito ang Ice Spear at sumabog ng may napakalaking pagsabog na yumanig sa buong larangan ng digmaan. Ipinadala ng shockwave ang lahat sa paglipad. Si Talef, sugatan at hinihingal, ay bamulong. Hindi ko sukat akalain kung gaano talaga kalakas ang isang level 9 ability user. Halos ikinamatay ko ang pagsabog na iyon. Si Black Phoenix ay lumuhad din. Sabi ni Luan, dapat kitang purihin. Buhay ka pa rin kahit pagkatapos ng atake na iyon. Sinabi ni Talef, pinaganya ko ang aking werewolf body. Kaya nitong makatiis kahit sa pinakamakapangyarihang mga pagsabog. Ngunit gayunpaman,
Ang isang atake na ito ay nag-iwan sa akin na wasak. Ang aking mga sugat, hindi sila gagaling. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako. Ngunit hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Ako ang pinakamalakas sa komunidad ng werewolf. Sa maikling panahon, malalampasan ko na ang aking ama. Pamumunuan ko ang buong angkan ng werewolf. Nakatakda akong maging emperador ng bansang Zhou. Umiyak si Talos sa kawalan ng pag-asa. Paano ako mamamatay na parang insekto sa ganitong kritikal na sandali? Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Akala ko makapangyarihan ako, ngunit ngayon mamamatay ako na parang langgam. Nadamay sa labanan ng iba. Sa huling mga salitang iyon, bumagsak si Talos sa lupa. Patay. Nagsalita si Luan ng may seryosong tono, kinikilala ang mapanganib na enerhiya na inilabas lamang sa lugar. Sa kabila ng napakalaking banta, pinuri niya ang werewolf sa pagpapanatili ng kanyang kalmado. Inamin niya na ang sigla ng isang werewolf ay tunay na kahanga-hanga. Samantala, ipinagtapat ni Black Phoenix na nagawa niya ang isang malaking pagkakamali sa pagpili na lumaban ng mag-isa. Inamin niya na kung sabay-sabay silang sumugod, maaaring hindi nila siya natalo, ngunit hindi bababa sa napilitan nila siyang umatras. Sa sandaling iyon, sarkastikong sumagot si Luchin, na nagtatanong kung hindi ba masyadong huli na para sabihin ang ganoong mga bagay. Pinaalalahanan niya si Black Phoenix na patay na ang mga kasamahang tinutukoy nito. Diretsahang sinabi ni Black Phoenix na ito pa lamang ang simula ng kanilang alitan. Ibinigay niya ang Ice Spear kay Luchin at nagbabala na kapag bumalik siya, papatayin niya ito at babawiin ang sibat. Bigla, lumitaw ang Crystal Skull. Tiningnan ito ni Luan at sinabi, kaya, ito pala ang Crystal Skull. Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng maling pamilya at sinabi, Ginoong Luochin, binabati ko po kayo. Sa wakas ay nakuha ninyo ang Crystal Skull. Dahil sa inyong mga pagsisikap, nailigtas namin ang sagradong balon ng aming pamilya. Gayunpaman, mabilis na naging mapanakot ang kanyang tono, ngunit sa proseso, isinakripisyo ninyo si Talv at marami pang iba. Hindi kayo patatawarin ng mga taong inyong ginawa ng masama dahil dito. Bukod dito, ang Black Phoenix na kalaban ninyo kanina ay isang alipin lamang. Kung nagpakita ang tunay nitong katawan, ibang-iba sana ang nangyari. At ngayong alam na ng Black Phoenix na nasa inyo ang Crystal Skull, tiyak na hahabulin niya kayo. Kalmadong sumagot si Luchin, na sinasabing hindi siya nag-aalala. Kung natakot siya, hindi na sana siya lumaban sa simula pa lang. Ngunit itinama niya ang pinuno ng maling pamilya sa isang punto. Sabi niya, hindi pa rin niya hawak ang tunay na Crystal Skull. Naguluhan ang pinuno ng maling pamilya. Ginoong Luo, bakit kayo nagbibiro? Malinaw na nasa kamay ninyo ito. Walang pag-aalinlangan, binasag ni Luan ang Crystal Skull, humarap kay Ro at mapang-uyam na tinanong kung akala nito ay hanggal siya. Kitang-kita ang pagkabigla ni Ro at tinanong kung ano ang ginagawa ni Luan. Akala mo ba nagsinungaling ako sa iyo? Sagot ni Luan na hindi lamang siya niloko ni Ro. Niloko, nito ang lahat. Oras na para tawagin kita sa tunay mong pangalan, hindi sa pekeng ito. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang pakiramdam ngayong nagtagumpay ang plano mo? Crystal Skull. Si Ro, nakitang-kita ang pagkabahala, ay sinabing masyadong malayo na ang biro ni Luochin. Seryoso mo ba akong inaakusahan na ako ang Crystal Skull? Tumanggo si Luan at sinabing dapat niyang aminin na ito ay isang nakakakumbinsing kwento. Nang una kang lumapit sa akin, sinabi mong kailangan mong protektahan ang banal na balon, ngunit kung totoo iyon, marami kang ibang pagpipilian. Maaari mo sanang ibinigay ang Crystal Skull sa horror game. Sa ganoong paraan, walang sino man mula sa totoong mundo ang aatake sa iyong balon. Ngunit sa halip, pinili mo ang mas mahirap na ruta na malinaw na nagpakita ng isang bagay. Hindi mo kailanman binalak na isuko ang Crystal Skull. Sa katotohanan, wala kang pakialam sa maling pamilya dahil hindi man lang ito umiiral. Ang tanging pinahalagahan mo ay panatilihing ligtas ang Crystal Skull. Sumagot si Ro na mali ang pagkakaintindi ni Luan sa lahat. Kamakailan lamang lumitaw ang Crystal Skull. Sa tingin mo ba talaga nakokontaken ng mga tao sa horror game ang isang menor de edad na tulad ko? Kahit gusto ko itong ibigay sa kanila, hindi ko magagawa. Pinutol siya ni Luan, na tinawag itong isa pang kasinungalingan. Hayaan mong gawing simple ang mga bagay-bagay. Kailangan ng horror game ang kapalaran ng bituin.
Ngunit upang ma-access ang lihim na kaharian na iyon, kailangan nila ang Crystal Skull. At dahil ang bungo ay may sariling kamalayan, nagtatago ito sa kanila. Alam ng horror game na hindi nito direktang makukuha ang bungo, kaya minanipyalan nito ang mga hanggal na manlalaro upang tumulong. Sa huli, napagod na ang Crystal Skull sa pagtakbo. Kaya, bumuo ka ng isang napakatalinong plano. Kinumbinsi mo ang lahat na lilito ito sa maling pamilya. Kung gayon, hinanap mo ang isang taong sapat na makapangyarihan upang talunin ang lahat ng iba pang mga kalaban. Isang taong hindi kayang talunin kahit ng horror game. Ang taong iyon ay ako. Ginamit mo ako upang makakuha ng pagmamay-ari sa Crystal Skull, alam na ngayon ang lahat, kabilang ang horror game, ay naniniwalang nasa akin ito. Kaya, kung may sino mang gusto nito, lalabanan nila ako. Ngunit walang sino mang makakatalo sa akin. Sa ganoong paraan, walang sino mang makakakuha ng Crystal Skull habang hawak ko ang isang pekeng bungo at patuloy na nagpapanggap na hanggal. Ikaw, ang tunay na Crystal Skull, ay maaaring mamuhay ng payapa. Tumatawa ng may kumpiyansa, sinabi ni RJ, naunawaan mo ng perpekto ang aking plano. Ang pangalan ko ay Mugen, at ako ang ika-13 Crystal Skull. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na bagamat ang mga Crystal Skull ay ipinanganak na tulad ng mga normal na tao, ang kanilang pamilya ay nagtataglay ng isang lihim na kapangyarihan na may kakayahang magbukas ng mga nakatagong kaharian gamit ang kanilang mga Crystal Skull. Palagi silang hinahabol ng mga manlalaro ng horror game. Ang parehong kapalaran ang sinapit niya ngayon. Inamin ni Mugen, dapat kong aminin na hindi madaling lokohin ka, Luigi. Nalaman mo ang lahat sa huli, ngunit hindi na mahalaga iyon. Nahulog ka na sa aking patibong. Ibinunyag niya na ang bawat makapangyarihang manlalaro sa horror game at maging ang mismong laro ay naniniwalang si Luigi ang nagtataglay ng tunay na Crystal Skull. Samantala, si Mugen, ang tunay na may-ari, ay maaari na ngayong mamuhay ng payapa nang walang sino mang humahabol sa kanya. Nakangising idinagdag ni Mugen, at nakagawa ka pa ng isa pang pabor sa akin. Pinatay mo si Talev. Mayroon siyang napakapanganib na pinagmulan. Makapangyarihang mga puwersa ang hahabol sa iyo ngayon. Luigi, ang iyong buhay ay malapit nang maging mas masahol pa sa kamatayan. Kalmadong sumagot si Luan, tama ka. Gumana ang plano mo. Ngunit hindi ba tila kakaiba sa iyo na kahit pagkatapos kong malaman ang lahat? Nakisama pa rin ako. Ibinunyag niya na pinaghihinalaan na niya si Mugen mula pa sa simula, gayunpaman nakisama siya, pinatay ang lahat, at pinalabas na nakuha niya ang Crystal Skull. Sa katotohanan, ang tunay na gamer dito ay hindi ikaw, ito ay ako. Alam ko ang lahat mula sa simula at nagpanggap pa ring hanggal. Ang makapangyarihang mga taong sinasabi mo, wala silang halaga sa akin. Ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay hindi makakasakit sa akin. Kahit ang horror game na labis mong kinatatakutan ay maliit na hadlang lamang sa aking landas. Nilinaw ni Luan na ganap na nabigo ang patibong ni Mugen. Natigilan si Mugen, ang Crystal Skull. Sa una, akala ko hindi ka matatalo. Na hindi ka kailanman nagkakamali. Ngunit kahit alam mo na ang lahat, pumasok ka pa rin sa aking plano. Inakusahan niya si Luan ng pagiging mayabang at nagbabala, minamaliit mo ang horror game. Hindi ito isang simpleng paghahanap. Ang kumokontrol sa horror game ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ang mismong mundo. Nagsimula siyang magpaliwanag ng sinaunang kasaysayan sa likod ng horror game, na tumutukoy sa isang maalamat na manghuhula na nagngangalang Tianyon. Ayon kay Mugen, ang propetang ito ay gumawa ng maraming hula, na karamihan ay natupad. Itinuro niya na ang mundo ay malawak, puno ng mga taong may kapangyarihang baguhin ito, na halos imposible nang mahulaan ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, si Tian ay lumikha ng isang timeline, hindi lamang isang propesya, na nagdedetalye sa bawat pangunahing kaganapan sa horror game. Ang mga kaganapang iyon, sabi ni Mugen, ay may kapangyarihang baguhin ang mismong kasaysayan ng tao. Tanong ni Luan, at ano ang kinalaman niyan sa horror game? Ipinaliwanag ni Mugen, ang tinatawag na mga propesya ni Tian ay hindi mga pangitain. Ito ay isang schedule. Ang bawat pangunahing kaganapan sa horror game ay tumutugma sa isang mahalagang punto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ganoon kalakas ang larong ito. Nagbabala siya na ang horror game ay umiral ng matagal na bago pa man ang mga tao.
Noong panahong iyon, hindi pa tinatawag na Earth ang Earth. Tumanggaw si Luan. Tama ka. Tinawag itong Planet Burial of Immortals. Nagulat ang Crystal Skull nang marinig ito. Alam mo rin iyan. Naisip ni Lu Wujie na sa mundo ng mga Diyos, tinutukoy ng lahat ang mundo sa pamamagitan ng sinaunang pangalang iyon. Karamihan ay hindi man lang alam na ang Earth ang modernong pangalan nito. Naalala niya ang unang beses niyang marinig ito at kung gaano siya nagulat. Ang pangalang iyon ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Naalala niya, noong naging immortal ako. Labis akong makapangyarihan. Pinamunuan ko ang buong universo. Ngunit bago ang mga tao, may iba pang mga lahi sa Earth. Lahat sila ay mga immortal din. Lahat sila ay mga immortal din. Gayunpaman, kahit sila ay nilamon ng planeta. Ang kanilang mga pangalan ay binura sa kasaysayan na parang hindi sila kailanman umiral. Pagwawakas niya, hindi kailanman nagkulang ang makapangyarihang mga puwersa sa Earth. Ang horror game ay nagmula pa noong panahon na pinapawi ang mga immortal na iyon. Tinanong ni Luigi ang lahat sa Deity World kung paano namatay ang mga immortal na iyon, ngunit walang nakakaalam. Paano nawala sa isang iglap ang gayong makapangyarihang mga nilalang? Marahil ay may kinalaman dito ang horror game. Ang marinig ang mga salita ni Mugen ay nagpatunay lamang ng isang bagay kay Luan. Mayroon pa ring mas maraming katotohanan tungkol sa Earth na dapat tuklasin. Tumanggo ang Crystal Skull at sinabi, marami na tayong napag-usapan ngayon. Malaki ang naitulong mo sa akin para doon. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ngayon ay dapat na akong umalis. Sa totoo lang, naaawa ako sa iyo. Hindi na tayo muling magkikita. Hahabulin ka na ngayon ng lahat ng makapangyarihang puwersa ng horror game. At sa totoo lang, sa palagay ko ay hindi ka makakaligtas sa kanila. Malapit na ang iyong katapusan. Kaya, ito na ang aking huling palam. Malamig na sumagot si Luan. Bakit sa tingin mo hahayaan kitang umalis? Labis na akong naghirap para mahuli ka. Bakit kita basta na lamang pakakawalan? Ngumiti ang Crystal Skull. Alam mo, wala akong ginagawa ng libre. Alam ko kung gaano kakalakas, at ang subukang labanan ka ng harapan ang magiging pinakahanggang na hakbang na maaari kong gawin. Iyon ang dahilan kung bakit, habang tayo ay nag-uusap, naghahanda ako ng isang teleportation spell, at ngayon ay kumpleto na ito, babala niya kay Luchin. Huwag mo man lang isipin ang pag-atake sa akin. Kung susubukan mong hawakan ang pormasyong ito, ang iyong kamay ay mawawala sa isang random na sulok ng universo. Nakatayo lamang ako sa espasyong ito dahil sa teleportation magic. Ngunit kung susubukan mo man lang akong abutin, ang iyong katawan ay ikakalat sa buong cosmos. Tinitigan siya ni Luan habang idinagdag ng Crystal Skull. Tila labis kang nagtitiwala sa iyong sarili, ngunit ipinaliwanag ko na ang lahat, ang aking estratehiya, ang aking teknik sa pagtakas. Sa kahangalan mo, hinayaan mo akong tapusin ang spell. Ngumisi ang Crystal Skull. Kinausap lamang kita para makabili ako ng oras para mabuo ang teleportation array. At ipinapaliwanag ko ang mahika ngayon dahil hindi ko pa gusto ang iyong kamatayan. Kung mahulog ka sa mga kamay ng horror game, magiging ligtas ako magpakailanman. At alam kong hindi mo maaaring gambalain ang aking spell. Iyan ang dahilan kung bakit ako labis na nagtitiwala dito. Ang aking space magic ay labis na dalisay. Kahit ang horror game ay hindi ako nahuli. At ikaw, isa ka lamang hamak na tao. Anong pagkakataon mo? Sa sandaling iyon, iniunat ni Luan ang kanyang kamay at winasak ang mahika. Humingal sa hindi paniniwala ang Crystal Skull. Paano iyon posible? Walang sino man sa unibersong ito ang maaaring ipasok ang kanilang kamay sa isang space spell at lumabas ng walang pinsala. Kahit ang horror game ay hindi ako mahawakan dahil sa teknik na ito. Ngunit winasak lamang ito ng iyong kamay. Kalmadong sinabi ni Luan. Hindi mo dapat labis na pahalagahan ang iyong sarili. Akala mo hindi matatalo ang iyong space magic dahil walang sino mang nakawasak nito noon. Ngunit doon ka nagkamali. Lumapit siya at nagpahayag, ang pangalan ko ay Amaluji. Bawat gawaing aking ginagawa ay isang bagay na hindi pa nakikita ng mundong ito. Maraming makapangyarihang tao rito. At ayon sa iyo, talagang imposibleng patayin sila. Ngunit ngayon, dahil narito ako, lahat ng mga taong ito ay napatay. Nakita mo mismo, ngunit gayunpaman, minamaliit mo ako.
Ang kapangyarihang pinapangarap mong makamit ay hindi man lang lumalapit sa isang bahagi ng akin. At akala mo hindi ko kayang wasakin ang iyong mahika. Bumantong hininga ang Crystal Skull. Sige, inaamin ko ang aking pagkakamali. Hindi ako mananalo laban sa iyo, Lu Wuji, sa iyong lakas. Hindi ko man lang ito kayang unawain. Ngunit dahil tinalo mo ako ay hindi nangangahulugang hindi ka mapipigilan. Alam kong may mga nilalang na mas malakas pa sa iyo sa mundong ito. Ang ilan sa kanila ay maaaring may kakayahang wakasan ka. Kung kukunin ko ang aking tunay na anyo rito, malalaman ng horror game ang eksaktong lokasyon ko, at madadamay ka sa gulo kong ito. Kaya para sa iyong sariling kabutihan, magiging matalino kung pakakawalan mo ako. Sa halip, pinaganya ni Luan ang kanyang kapangyarihan at winasak ang katawan ng Crystal Skull. Lumitaw ang tunay na anyo ng Crystal Skull. Humalaklak si Luan. Hindi lang talaga siya tumatahimik. Hindi bababa sa kanyang anyong kristal, mananahimak na siya sa wakas. Lumipat ang eksena sa palasyo ng Wolf King. Sa loob ng palasyo, binubugbog at itinatali ang sekretarya ni Talef. Umungol ang isang lalaki, sabihin mo sa amin ang totoo. Ano talaga ang nangyari kay Sir Talef? Sinabi mong isang 9th level ability user na tinatawag na Black Phoenix ang sumapi sa katawan ng Reaper at mayroon ding isang Chinese cultivator doon. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos noon? Paano namatay si Sir Talv? Ang sekretarya, pasa-pasa at pagod, ay sumagot, kapatid, sumusumpa ako, wala akong alam lampas doon. Hindi ako isinama ni Sir Talv sa labanan. Sumama siya kay Countess, ang vampira. Sinabi niya sa akin na magpaiwan at lumitaw lamang kung kailangan ng backup. Nang makarating ako sa lugar, patay na si Sir Talv. Natagpuan ko lamang ang mga bangkay ng iba pang mga ability user na naroon, dagdag niya ng tame time. Nasabi ko na sa inyo ang lahat ng alam ko. Itinala ko ang lahat ng naroon. Pakiusap, mahal na hari ng lobo, maniwala kayo sa akin. Ako ang inyong tapat na lingkod. Hindi ko kayo kailanman ipagkakanulo. Bumulala sa pagkabigo ang kapatid ng sekretarya, sinasabihan ang ibang lalaki na tumahimik. Sinabi niyang wala nang naniniwala sa kanyang mapanlinlang na mga salita. Ipinagpatuloy niya ang pag-akusa sa kanya ng pagkabigo sa kanyang tungkulin bilang sekretarya. Ayon sa kanya, responsibilidad ng sekretarya na harapin ang bawat banta na lumalapit kay Sir Talef. Ngunit sa misyong ito, ganap siyang nabigo. Hindi man lang niya alam kung ano ang nangyari kay Sir Talef. Ang impormasyong ibinigay niya sa kanila ay ganap na mali. Tinanong niya kung paano sila magtatagumpay sa anumang bagay kung hindi man lang nila alam kung sino ang naroon noong insidente. Pinakamasahol sa lahat, hindi man lang niya alam kung kaninong labanan ang humantong sa pagkamatay ni Sir Talef. Sa sandaling iyon, dumating ang Wolf King at namagitan. Iniutos niya sa magkapatid na tumigil sa pag-aaway. Kinilala ng kapatid ng sekretarya ang presensya ng Wolf King nang may pagkabigla. At mariing ipinahayag ng Wolf King na binibigyan niya sila ng 5 araw upang malaman kung sino ang pumatay kay Sir Talef. Sinabi niyang patatawarin niya ang kanilang pagkakamali sa pagkakataong ito dahil naniniwala siya na kahit naroon ang sekretarya, hindi pa rin niya may iligtas si Sir Talv. Napakalakas ni Talv na kaya niyang pumatay ng 4 na sekretarya. Sino mang may kakayahang talunin si Talv ay tiyak na labis na malakas. Gayunpaman, binalaan sila ng Wolf King na huwag mabaygo sa gawaing ibinigay niya. Nilinaw niya na hindi siya maawin at hindi na niya sila patatawarin muli. Lumipat ang eksena kay Qin Mang na humaharap sa isa sa kanyang mga tauhan. Tanong ni Qin Mang kung ano na ang progreso sa gawaing iniatas niya. Iniulat ng tauhan na nagkaroon sila ng ilang progreso at sinusubukang mangalap ng impormasyon. Tungkol kay Luji, kamakailan lamang, pumunta si Luji sa Hashan Mountain. Nagulat si Queen Mang at nagtanong, Hashan Mountain. Nagalok ang tauhan na agad mag-book ng mga tiket kung gustong pumunta roon si Queen Mang. Ngunit naisip ni Qin Mang na may isang makapangyarihang cultivator na nakasalubong niya sa horror game ang nakatira roon. Ikinatwiran niyang hindi na kailangang ipagsapalaran ang pagpunta sa gayong mapanganib na lugar. Tinanggihan niya ang alok at sa halip ay sinabi, subukan natin ang isang bagay na magpapabalik kay Luji dito. Ayokong pumunta roon, ngunit maaari siyang pumunta rito. Hiniling ni Mian sa kanya na ipaliwanag ang plano, na tinitiyak na susundin niya ang anumang tagubilin na ibibigay ni Qin Mang.
Ipinaliwanag ni Qin Mang na pinatay ni Lu Ji ang Swordmaster at nakuha ang nangungunang ranggo sa Sky Dragon List. Malinaw na ipinakita nito kung gaano pinahahalagahan ni Lu Ji ang kanyang reputasyon. Kaya kung mapapahamak nila ang kanyang pangalan, sigurado siyang babalik si Lu Ji. Sumang-ayon si Mian, ngunit itinuro na hindi magiging madali ang sirain ang reputasyon ni Lu Ji. Hindi lamang malakas ang presensya ni Lu Ji sa martial world, ngunit lubos din siyang iginagalang sa financial world. Halos imposible ang sirain ang kanyang pangalan sa loob ng maikling panahon. Sa pinakamaganda, maaari silang magpakalat ng ilang pekeng balita, bagamat aabutin ng panahon bago ito makarating kay Lu Ji. Ngunit may isa pang ideya si Mian. Isang bagay na maaaring pilitin si Lu Ji na bumalik ng mabilis. Nang tanungin kung ano ito, sinabi ni Mian na si Lu Ji ay isang lalaking may kakaunting malalapit na tao at labis niyang pinapahalagahan ang mga nakapaligid sa kanya. Ayon sa kanilang intel, may isang disipulo si Lu Ji sa Tangzhou. Habang ang kanyang mga magulang ay nakatira sa kabisera, maaari silang magpadala ng mga tauhan upang dukutin ang mga mahihinang target na ito. Ibinunyag din niya na ang isang aktres na nagngangalang Linggo mula sa Tanggo ay posibleng kasintahan ni Lu Ji. Kung mahuhuli nila ang lahat, tatakbo si Lu Ji patungo sa kanila. Sinang-ayunan ni Qin Mang ang ideya. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Tipunin silang lahat. Kung kusang silang pupunta, ayos. Kung hindi, gumamit ng puwersa. Sa Hashan Mountain, sinabi ni Master Nanqing na ang Crystal Skull ay labis na makapangyarihan at naglalaman ng isang malakas na artifact. Nagawa na niyang mag-cast ng isang concealment spell dito, na nangangahulugang gaano man kahirap subukan ng mga tao mula sa horror game, hindi nila ito makukuha. Ngunit mayroong isang catch. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi magagawang itago ito ng matagal. Sumang-ayon si Luan, na binabanggit na ang pagtatago ay maaaring tumagal lamang ng isang araw. Tumango si Nanch, na nauunawaan na kakailanganin niyang muling i-cast ang concealment magic bukas. Tinagubilinan siya ni Luan na patuloy na gawin ito hanggang sa makumplito ang kanyang sariling mga gawain. Pagkatapos nito, sinabi ni Luan na gagamitin niya ang Crystal Skull upang makapasok sa ipinagbabawal na kaharian. Nagatubili si Nanqing sandali, pagkatapos ay magalang na nagtanong, Master, pakiusap patawarin niyo ako sa pagtatanong, ngunit mayroon akong isang katanungan. Pagkatapos kong makasama kayo, naunawaan ko na hindi kayo natatakot sa anumang bagay sa horror game. Kung nagtatago kayo, hindi ninyo sana pinatay ang 1,000 tao mula sa safe zone. Nilinis ninyo ang buong Golden Peak City, at hindi nagbago ang inyong ekspresyon. Kaya, ano ang punto ng pagtatago ng Crystal Skull? Bakit hindi na lang ito iwanan sa labas? Kalmadong sumagot si Luan. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi nangangahulugang basta na lamang ako kumikilos ng padalos-dalos. Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung ano ang balak gawin ng mga tao mula sa horror game sa Crystal Skull, at alam na nila na winasak ko ang lahat sa Golden Peak City. Gayunpaman, hindi pa sila kumikilos laban sa akin. Nagpaplano lamang ako ng isang matalinong estratehiya rito. Isa na titiyak na hindi tayo mahuhulog sa anumang patibong. Naisip ni Luan sa sarili na kung sasabihin niya ang totoo, labis siyang pinigilan ng Crystal Skull sa horror game. Nalaman na niya kung ano talaga ang hinahanap ng mga tao sa likod ng horror game.